Hello, hello, hello everyone! Andito tayo at nagdiriwang na ng Kapaskuhan. At kahit ang ating tsaa ay amoy na amoy Pasko na. Let us praise the Lord. And give Him thanks. Alam ninyo, pagkakapaskuhan ay talaga namang hindi lamang kapayapaan, hindi lang pagmamahal. Pero ngayon, mas pinili natin pagnilayan yung pagbibigay pag-asa. Ang sabi nga, sa taong umaasa, laging may Pasko. At dahil may Pasko, lagi tayong may inaasahan. Kaya nga, pag sinabi nating giving hope, ang karugtong niyan, living hope. Ngayon, gusto ko basahin ang salita ng Diyos, kung saan natin nakuha itong ating serye ngayong Kapaskuhan. Ito ay hango sa Old Testament, kay Propeta Isaías chapter 40, verses 28 to 31. The Lord is the everlasting God, the creator of the ends of the earth. He will not grow tired or weary, and his understanding no one can fathom. He gives strength to the weary and increases the power of the weak. Even youth grow tired and weary, and young men stumble and fail. But those who hope in the Lord will renew their strength. They will soar on wings like eagles. They will run and not grow weary. They will walk and not be faint. The word of the Lord. Alam po ninyo, ang pag-asa na meron tayo, ito ay hatid sa atin ng Pasko. At hindi lang Pasko ang naghahatid nito sa atin. Dapat araw-araw ay Pasko. Kaya nga ang ating mga naririnig na pangaral ng ating mahal na Lolo Densi, talaga namang nag-uumapaw, di ba? Ang dami, punong-puno, hitik na hitik, ika nga. At nawa ang lahat ng ito ay mamunga sa ating pang-araw-araw na buhay. So magpatuloy tayo na magnilay sa ating pinag-uusapan ngayong Kapaskuhan. Giving hope is living hope. Let us praise the Lord and give Him thanks. So, Cardinal, hindi lang naman sa pondo ng Pinoy, pero alam nyo, ang lolos and lolas natin, hindi ko alam kung ilang Pasko pa ang nag-iintay sa kanila. Siyempre, chronological order. Laging sinasabi ni Cardinal nung araw, abangan natin kailan tayo kokoronahan. Yun ang term mo, nalalandaan mo, Lolo, sa ating pananaw. Sabi mo nung araw, kokoronahan kami pagdating ng panahon. Why not? So, ilang Pasko na lang yung nag-aabang, di ba, para sa lolos and lolas natin. Yeah. Pero habang inaabangan pa yan, ay meron pong kasabihan. Madalas ang pagkagising nitong mga titos and titos, lolos and lolas, pag hindi maganda ang gising, sinasabi, "Hay, buhay." Pero ngayon, ang nais ko pong ipapaliwanag sa inyo sa kanila ay yung tungkol ba sa pag-asa, na alin ba ang totoo? Habang may Pasko, may pag-asa. O habang may Pasko, baliktad. Habang may pag-asa, ay may Pasko. Talagang ganan. Paulit-ulit ang magandang gawain. Ganyan ang pagsanay sa isang mabuting gawain. Kanya, tama. Yun. May Pasko, may pag-asa. May pag-asa, may Pasko. Yan. Katulad baga ng isang araw, nasa Manila pa ako noon. Nandun ako sa Tondo. Ayan. Doon sa karagatan noon. Tinawag isang bata. Dahil nga, o recite. Yung, di may kanta tayo na, yun. Ang bata ako, i-recite. Ano mang magaling, ay ang version ng bata ito. Kasi sanay sa Tondo na maraming nagdadala ng regalo sa mga tao. Ano mang magaling, kahit na maliit, basta may ticket. Sanay kasi bigyan mga tao, ticket, bibigyan. Puntang langit. Yan. Ay, ang version ng bata, may ticket. Bagat mo, dumadalaw na bibigay ng ticket sa sahod. Ako, hindi kayaan.
Kahit ang magaling, kahit maliit, basta't malimit, ay papuntang langit. Yun. Pero hindi naintindihan ng bata, sinabi niya. Bakit? Akala niya, pag may ticket, sasahod, ayan, hindi ka ho. Ang turo sa atin ay, ano mang magaling, kahit maliit na maliit, basta malimit, ginagawa nating isang gawain, ginagawa nating isang maliit na pagdiriwang, ginagawa yung maliit na kontribusyon. Pero at the end, langit. Naintindihan ng bata. Hindi basta may ticket. Pagkat sanay sa bigay ng mga tao, o yan, ticket, makakasahod ko doon. No. Basta't malimit, ugaliin na magbigay ng napakaliit, mumo ng buhay. Naintindihan ng bata. Yan. So ganyan, marami tayong mapupulot na gawain na ating dinambana, baga, kung maaari. Cardinal, isa pa sa pinoproblema ng ating mga lolos, lolas, titos and titas, yung handa pag Pasko. Para bagang hindi matutuloy ang Pasko kung walang handaan. Pero meron kang katuruan sa amin nung araw. Ang sabi mo po, kahit isang basong tubig lang, ito ay makakarating at maghahatid sa amin sa langit. Totoo yun. Yeah. Kasi, well, magandang ugali magpakain ka sa nagugutom. Kumisa naman sa hindi nagugutom, nagbibigay tayo ng mga kontribusyon. Pero ganyan talaga ang taong makadiyos. Nagbibigay ng kinakailangan ng sinuman. Kanya, salamat sa Diyos at meron tayong kinaugalian ganito. Salamat po. Napakabait ng Diyos. Ang sabi nga, ay makasalanan ka pa, minahal ka na eh. Don't you worry. Ang Diyos ay hindi nagtatanim ng sama na loob. Kanya ang maganda sa Biblia ay ang pagmamahal ni Jesus sa mga makasalanan. Napakaganda ng aral ni Jesus. Ikaw, makasalanan, mahal ka niya. Ito ang ginawa ni Pope Francis. Yung photo niya, yung kanyang ginawa. Hindi lang minahal. Nung si Mateo ay nakaulok-lok doon sa bayaran ng mga yung taxes yan. Alam mo ginawa ng Diyos? Kinilala mo. Sino? Si Mateo? Oo. Makasalanan mo yan eh. Magaling mangupit. Oo. Yan ang magaling sa Diyos. Nangungupit na. Okay. Hindi ko sinasabing hindi. Mahal ko yung mga nagkasala. Mahal ko yan. Ay ganoon si Jesus. Alam ko, kilala ko yan. At ang ginawa ni Pope Francis, minahal niya, pinatawad niya, at hinirang niya. Akala mo kasalanan. Pinili pa ni Jesus na maging apostol.
But did I? Well, that is how God is, mga kapatid. Sino makakakala? Patapos lang ba ka ng kasalanan, may piliin pa? Naging apostol pa. Yan. Si Jesus. Talagang pambihira. Walang katulad. At yan talaga ang Diyos. Pag magkasalanan ka, mahamahin ka, pipiliin ka pa. My God. Thank you, Lord. Ang gandang papasko niyan, Napakalalim, Cardinal, ng iyong mga mensahe para sa amin at pabigat ng pabigat yung assignment namin. Nagsimula lang sa liwanag, kaya namin yun, magbigay liwanag. Kagandahang loob, kabaitan, konti, pwedeng pagsumikapan. Pero ngayon, yung pagpapatawad, na kahit na nakakainis, may kasalanan, yung tao, pero dapat igalang na siya'y hinirang pa rin. Exactly. Ang nakakagulat doon, Cardinal, hindi lang minahal. Madali yung pagmamahal, pero yung para hirangin ka pa, abay may pagtitiwala na kasama doon. Mukhang mabigat-bigat yun na assignment para sa amin, Cardinal. Mahirap ibalot yun, no, ng Christmas wrapping. So, huling katanungan, Cardinal. Paano naman yung mga lolos and lolas natin, ang mga Pilipino na may pinagdaraan ng Misteryo Pascual? Alam namin yan, pangmahal na araw lang. Pero ngayon ay Kapaskuhan. So, pwede bang isa-isang tabi na muna yung mga pagdurusa na yan, paghihirap na yan, at happy-happy na lang muna ang lahat? Well, ganito yun Ang lahat ng yan ay alam ng Diyos. Kanya ang dumadalaw sa ating mga pangangailangan. Maaaring sabihin kong timplado na ng Diyos. Timpla. Pinapahintulot niyang maranasan ninyo lahat. Ay marunong pa tayo sa Diyos. Ang nakapagtataka bakit napakatagal ng pagdurusa, pagtimpla. Yan ang pinagtatako sa Diyos. Bakit ganon? Maaari ko sabihin na tinimpla na ng Diyos, kaya mo yan. Ngunit, eto pa, yung sumasagana sa buhay ay may mabigat na gawain. Yung nananagana sa mga tinatanggap, yung mga may konting surplus, may assignment sa Diyos. Matuto ka sanang magbahagi sa mga nangangailangan. Yan ang nakapagtataka sa Diyos. Oo nga, sumasagana ang madami. Pero, ang assignment ng Diyos, pwede ba? Isali mo dyan ang iba. Bahaginan mo naman. Binibiro mo dami ba? Ay sa totoong buhay, maraming nangangailangan. Yan. Maraming nangangailangan. Ano ibig sabihin ito? Marami ang tinitimplahan ng Diyos na kasaganaan. At ang sabi ng Diyos, pwede ba? Ibahagi mo dyan ang iba. Ayan ang mabigat. Sapagkat tinimpla ng Diyos, dapat meron ka konting
abuloy, may kunti kang bigay sa akin. Pwede ba? Bahanggan mo ng iba. Yun. Cardinal, ibig ba sabihin nito na pag nananagana ang isang tao ay may tungkulin siya na ibsan naman yung paghihirap ng kanyang kapwa? Exactly. Huwag nang hintayin pang hinihingian sila. Exactly. So may pagkukusa. So lolos and lolas ha, assignment yan. Imbis na gumagawa kayo ngayon ng recipe, tinitimplahan nyo yung mga morcon, yung mga bibingka, yung mga puto bongbong. Hindi lang ho yan ang tinitimpla. Ang Diyos, tinitimplahan din pala tayo. Kaya ganitong panahon ng Kapaskuhan, tinatasan na natin, no? Kinakalkulan na natin, di ba? Hindi yung recipe sa kusina, kung hindi yung pagpapala na umapaw at dumaloy sa atin. Templado. Pero alam mo, Cardinal, walang isang tao dito na hindi maaaring magsabing salamat sa Diyos pagkat siya'y nakaraos sa bawat araw. Doon pa lamang sa araw-araw na ibinibigay ng Diyos sa atin, sapat-sapat na kasi hindi tayo pinabayaan ng Diyos. Oo, minsan kailangan mamaluktot sa kumot kasi maikli ang kumot, pero may mga pagkakataon naman na pwede pa rin i-share ang kumot kasi hindi lang ikaw yung naliliitan dun sa kumot, pero may puwang pa rin para ma-share naman dun sa mas higit pa na nangangailangan. So, Cardinal, paano naman ang iyong mensahe para sa mga nalulungkot pa na mga nagkakaedad? Pagka po ba tumatanda, yun lang ba nalulungkot pag Pasko? Dumadapo din ba sa'yo yun, Cardinal? O pag Pasko talagang masaya yan dahil busy? Marami namang mga bumabati. Katakot-takot, sulat, salita, may nagbibigay din ng konti. Ginagawa namin, pag sobra, bigay sa mga pamilya ng mga tumutulong sa amin, naglilingkod sa amin. Meaning to say, hindi namin sinasaklaw lahat na bigay sa amin. Ibinabahagi rin sa aming mga kasama. Yan. Salamat sa Diyos. At sa araw ng Pasko'y pinayayaman ng mga tao ang damdawin ng bawat isa. Bawat isa? Opo. Hindi tayo lamang ang pinaliliwanag ng Diyos amdam namin sa araw ng Pasko. Ito'y dapat makahawa sa iba. Yun. Sinabi nga natin, timplado na ng Diyos yan. Yeah. Ano kaya mangyayari kung lahat ng tao'y marunong makipagkapwa? Ano kaya mangyayari kung lahat na nakakariwasa sa buhay ay nagsusubi ng konting maibibigay? Ano kaya kung bawat Pasko ang lahat ay nagsusubi ng konting mapapagsaluhan? Ano kaya ang mayayari kung lahat na tayo kayan? Aba, nag-iisip ka na ng bagong daigdig. At iyan ang gusto ng Diyos. Bago sa iyo, pero matagal nang inisip ng Panginoon. Ano kaya at gano'n nga mangyari? Yan ang gusto ni Jesus. Yeah. Malapit na ba tayo? Malapit at malayo. Bakit? Sapagkat ang magaling makipagkapwa-tao, ang magaling makipagkapwa-tao ay parating iniisip ng Diyos. Yan ang gusto ng Diyos. Matagal na niyang iniyan nung ipinala ng Diyos ang kanyang anak na si Jesus. Yan ang iniisip ng Diyos. Sana magkagayo kay lahat. Lahat ay bigay sa ating kapwa. Lahat ay bigay
sa mga nangangailangan. Lahat ay bigay sa mga minamahal. Parang mahirap gawin sapagkat yan ang bunga ng unang kasalanan. Yeah. Original sin. Ang kasalanan mortal ay hindi isang gawain. Mortal nga, original. Napakalaki ng pananagutan ng lahat ng isilang. At lalong malaki ang tungkulin ng gawa pa sa isa't isa. Eh bakit tinawagang original? Ang turo sa atin na ito, diyan nagmula ang lahat ng pagkakasala. Na hindi basta wag mong lalamunin, kakainin ang bunga niyan. Baka nung una, yes. Pero ngayon, original, ang tao ay natutong maging maramot. Yan ang bawal. Yan ang gagawin ko. Bawal yan. Yan ang aking papapatuloy. So yan ang mahirap. Baguhin ang paraisipan na ang mundo at ang bunga nito ay para sa akin lamang. Iyan ang ginagamot ni Jesus. Matuto kang magbigay. Natuto yan. Nung ipadala ng Panginoon sa kanyang anak na si Jesus, yan ang gusto bawiin ng Jesus. Papawiin niyang pagsasarili. Papawiin makasarili. Papawiin ako lamang. Yan. Isang katekismo ng buhay. Alam nyo, lolos and lolas, habang ako ay nakikinig sa Paskong mensahe ng ating Cardinal Rosales, parang gusto ko mangumpisal. Kasi sinabi nga na-mention talaga ni Cardinal parang dun sa pananaw na ako muna, tapos naging ako lang. Parang ganun ho yung daloy, yung naging, ang salita ay karamutan, pero nagsisimula yun dun sa pananaw natin na ako muna. Pag nauna na yung sarili, ako na lang. O yan na, hindi na natin maibabahagi sa iba ang lahat. Kaya alam ho ninyo, ngayon na nagdiriwang tayo, alam ko, andyan ang mga bisita nyo, andyan ang pamilya ninyo, at maya-maya lamang kami man ay magno-Noche Buena na rin ni Cardinal, di ba? Pero ang sinasabi ho natin, ngayong Kapaskuhan, ang Panginoong Jesus ay pumarito. Hindi ikaw ang pumunta sa Kanya, siya ang pumarito sa atin. Kaya ganun na lamang yung mga pangaral sa atin ng ating mahal na kardinal, may oras pa tayo, may panahon pa para ibalik yung payak na dahilan, pero yung tunay na dahilan kung bakit may Pasko. Ang Pasko ay hindi lamang para sa atin, kundi para kay Jesus at para sa ating lahat. Correct. So ngayon naman hilingin natin ang pagpapala ng mahal na kardinal kasi nagugutom na rin kami, gusto na namin kainin ang ating mga handa. Kayo rin naman ang umaapaw niyong handaan. Hingin natin ang pagpapala ng mahal na kardinal. Ama namin, salamat po. At tinuruan ninyo ang anak niyo si Jesus na tuwing mananalangin, tawagin kayong Ama. Kay ganda ng pangalang Ama. Ang Ama, ang simula ng kabutihan sa isang tahanan. Ang Ama, ang unang nagmamahal. Ang Ama, ang tunay na nag-aalaga. Ang Ama, ang tunay na nagtuturo.
ang Ama, ang una nagpapatawad. At sabi pa ninyo, namin, anong ibig sabihin ito? Ama namin. Marami kaming mga kapatid. Nung sabihin ni Jesus, Ama namin, huwag niyong kalilimutan. Marami kayong magkakapatid. Maraming tungkulin ang tumatawag sa isang Ama namin. Patawarin kami sa aming pagkukulang. Mahalin kami sa bawat sandali. Kami po ay inyong turuan na magbait. Kami inyong pinatatawad. Sundin ang inyong kalooban. Langit at lupa, dinayanig namin. Kami po ay inyong patatawarin. Bigyan ng aming kakanin. Sundin ang lahat na pinagtuutos sa amin. At kami inyong bigyan ng lakas ng natutunan namin ngayon, isagawa namin. Purong gawain ng lahat ng anak ng Diyos. Bendisyonan niyo ang bawat gawain. At lahat ng biyaya'y ipagkaloob sa amin. Patawarin kami. Ibigin kami. Sapagkat inyong lahat. Tulungan kami. Isagawa ang lahat namin natutunan sa langit, sa lupa, ngayon at kailanman. Amen. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Let us praise the Lord. And give Him thanks. At ngayon naman, meron tayong pamaskong handog kay Cardinal Rosales. Ito ay iaabot sa atin. Siyempre, tunay na bigayan kay Jesus. Ayan. Oh, thank you. Very good. So, ito ay isang halaman para eco-friendly ang Pasko natin. Oh. Very good. Kasi bahal ni Cardinal ang kalikasan. Ito ay spiritual bouquet na galing sa maliliit na tao, Cardinal. Okay. Kung naaalala mo pa ang staff ng Lay Force, sila yung mga behind the scenes, naglilingkod, nag-aalay. Isa pong spiritual bouquet para kay Lolo Densi, hindi minsanan, hindi commercial, pero galing sa kabutihang loob, kabaitan. At meron pong panalangin ang buong komunidad. Thank you. Salamat po. Hayaan din natin na kami naman ay magdasal para kay Lolo Densi. Prayer for Lolo Densi. Lord God, we thank you for the many years of the humble ministry of Lolo Densi. We shall nourish the seed of kaganapan ng buhay that He planted in our hearts. We remember how you spent your entire life serving and giving everything to your flock. We ask, Lord, that you take care of him till the end of his days. Blessed Mother, accompany him every day with joy and gladness in his heart. San Lorenzo Ruiz and companions, intercede for Lolo Densi. Amen. Let us praise the Lord. And give Amen. Him thanks. Just to give you an idea sa ating mga lolos and lolas, sa ating viewers, ang mga nakasulat ho dyan ay kung ano yung spiritual na gagawin at pag-aalay, plus ano yung gagawin nila, ano yung natutunan nila na bahagi ng buhay. Example po, si Nessie Abing, sa kanya ay mag-aalay ng araw-araw na Santo Rosario, at ang kanyang pangakong kabutihan ay mamuhay at maglingkod ng marangal at simple. Galing. Siya po yung in charge sa kaha ng Lay Force.
Siya yung nag-ingat Thank you. yaman natin. Si Nelia Alejado naman po, kilala mo ito, taga Bukidnon. So, prayers for the good health of Lolo. Siya po ay refectorian. Ang sabi naman niya, respeto sa pagkatao at pantay-pantay na pagsisilbi sa mga taong pumupunta sa lay force. Walang pinipili, walang kinikilingan. Kasunod naman po si Rogie, sa office po ito. Ang pangako naman ni Rogie, pagsisimba sa Quiapo tuwing Biyernes at Linggo, iaalay para sa iyong mga intensyon. Para sa kanya naman po, ang sasabuhay niya ay pag-ibig sa Diyos, pagtawid sa misteryo Pascual, sa pamamagitan ng pakikiisa sa pagpapakasakit ni Jesus. Si Jojo 5 naman po, ang sabi naman niya, sa bawat pagsisimba niya, kada linggo at araw ng Miyerkules ay iaalay para sa iyong buhay. Pag-aalay ng sarili sa payak na paraan, sa abot ng makakaya na walang hinahanap na kapalit. At syempre si Kuya Noel, ako magbabasa dahil wala siyang mic. Siya po ay naglilingkod ngayon bilang facilitator ng lay force, nagbibigay ng values formation. Gayon din siya ay Eucharistic Minister of Holy Communion. So sabi niya, tuwing may serbisyo po siya, tapat at simpleng pamumuhay, ang mabuting gawa, pag di ginawa, mawawala. So ito yung ilan lamang po, hindi ko kayang basahin ng lahat, pero Thank you, nagtatanim. Kasi Lolo Densi, nagtanim ka ng binhi sa amin. Wala ka na doon, hindi ka naming kapiling, pero nagpapatuloy ho yung magandang pananaw na iniwan mo sa amin. Dahil dun sa pananaw nating lahat, ito ay may pag-asa tayo, may motibasyon tayo, alam natin saan tayo patungo, pare-pareho. Tandaan, anumang magaling, kahit maliit, basta't malimit, ay patungong langit. Thank Merry you. Christmas! Salamat po.